Naku po mga tol, mukhang pinasok na tayo ng hindi natin nalalaman ng mga sundalo ng China. Dahil ito, hinihinalang uniforme daw ng sundalong Chinese. Siguro PLA mga tol. O kung ano man ang tawag nila dun sa sundalo nila. Natagpuan sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Siyempre may uniforme ng sundalo ng Chinese. Ibig sabihin may mga nakapasok na ritong sundalo ng China mga tol. Diba? Na hindi natin nalalaman. Ngayon, nababalitaan na natin. Ito, panoorin natin to mga tol mula rito sa GMA Integrated News. Tulad ng lagi nating sinasabi bilang Pilipino, dapat meron tayong pakialam at dapat meron tayong nalalaman tungkol o dapat maging aware tayo sa mga balitang to. Kung na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. May Chinese Army uniform na natagpuan sa pagpapatuloy ng paghahalughog ng mga otoridad sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Pwede ba naman magkaroon ng China Army o Chinese Army uniform dyan kung walang Chinese Army dyan? Malamang sa malamang meron. No, may nakapasok na dyan mga tol. May nakapasok sa ating bansa. Sundalo ng China. Live mula roon, nakatutok si Jonathan Andal. Jonathan? Atom, katatanggap lang natin ng impormasyon na ito. Nakakita po ang mga otoridad dito ng hinihinalang uniforme ng sundalo ng China. Dito po sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Nakita sa isang kwarto ang camouflage uniform na yan na ang botones ay may nakasulat na PLA o na siyang tawag sa mga sundalo ng China na People's Liberation Army. Yun na nga mga tol. So ang tawag nila rito ay hinihinalang sundalo ng China. So may nakalagay na nga sa botones PLA, camouflage siya. So uniforme yan na sundalo pero syempre hindi pa napapatunayan, hinihinala pa rin mga tol. Kumbaga sa isang kriminal nasaksihan na lahat-lahat na siya ang may kasalanan pero suspect pa rin ang tawag. 'Di ba? Nasususpetsahan. Pero ito mga tol, hindi biro kasi yung mga ganito mga bagay, no. Dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo to mga tol, posibleng marami. 'Di ba? Alam niyo yung pinakamahirap na kalaban, yung tipong pag biglang pumutok ang gera, inaabangan natin silang susugod, nasa loob na pala. At dito magsisimula ang atake mga tol. Yun ang matindi doon yun ang mahirap doon. Kaya nga kailangan talaga mas maging handa ng ating mga kinauukulan sa mga ganitong mga bagay. Iniimbestigahan ngayon ng PAOK kung merong mga sundalo ng China dito sa bansa na nagpapanggap na Pogo worker. Samantala, nagsalita na ang mayor ng Porac tungkol sa illegal na Pogo sa kanyang bayan. Narito po ang aking report. Anim na araw matapos lusubin ang umano'y illegal na Pogo sa Porac, Pampanga, kung saan may mga na-rescue pang ikinulong at tinorture umanong mga Pogo worker, nagsalita sa issue sa unang pagkakataon si Porac Mayor Jaime Capil. Git niya, hindi siya protektor ng Pogo. I condemn these heinous activities. Hindi po natin papayagan sa ating bayan habang ako po ay mayor na mawala ang na magamit ang ating bayan sa mga hindi tamang gawain. Ni hindi niya parang di ready si Mayor sa pagsasalita, parang biglang tinawag, salita ka Mayor, ganun ba? Pero anyway, kung sana nga no Mayor, sana nga. Yan, sa mga hindi tamang gawain. Ni hindi niya umano binigyan ng mayor's permit ngayong taon ng Lucky South 99, ang operator ng ni-raid na Pogo. Yan ay matapos umanong makitaan ng violation ng Bureau of Fire Protection o BFP. Balang po sasabihin na maging protector tamo po ning Pogo. Nahihirapan siya magtagalog. Okay. So ito sabi niya, parang sinasabi nila na nagiging protector tayo ng mga Pogo. Paano tayo magiging protector? Yung simple violation na pwede na nating palampasin pero hindi natin pinalagpas, no, which is nga yung violation doon sa fire safety, no, prevention mga tol. Kaninong legacy ba kasi tong Pogo, 'di ba? Kaninong legacy ba yan? Paano tamo pong maging protector nung itang simple violation na pwede tanang palampasan pero tayo pa pelampas. Iginit niya rin hindi kanya ang lupang kinatatayuan ng illegal na Pogo. Bayo tapa po Mayor, makatalakad na la ring alwang building ka rin at
eya po kaya katamo, alatamo pong, etamo po magmamayari, ketang gabon ka rin for your information. Good job, Mayor. At saka yung apelido naman ni Mayor, hindi naman mukhang Chinese eh. Kapil, Jaime Kapil. Maki-question niya naman, deta ka nung building ka rin, etala ba ikit mi talakad, makanita, for your, atin mo naman pong fake news, sasabienda, may building permit naman aniya para sa 40 gusali sa Pogo Compound na nakatakda sana nilang inspeksyonin noong May 3 para sa lisensya nito. Pero hindi umano sila pinapasok dahil limitado umano ang kapangyarihan ng munisipyo. Hindi rin umano nakarating sa alkalde na may mga biktima roon ng torture, human trafficking at prostitusyon. Grabe. Na kung alam daw niya ay ikinuha niya agad ng search warrant para ma-rescue ang mga biktima. Pero bago nakitaan ang paglabag ng BFP ay aprobado ito ng munisipyo. Sabi ni Mayor, Pogo per se is a legitimate business. Diba? At nung legitimate business siya, yapin po kaya kaming inapruban. Nung EMIA apruban, madimanda na kayo man, maombudsman na kayo man. Dereliction of duty, abuse of authority, o biyayalwa pang kaso na pwede na pong ikaso kaya kami. Pero kung illegal na, suportado ni Kapili ang PAOK at national government sa operasyon kontra rito. Day 4 ngayon ng search operations. 46 na buildings ang kailangan pasukin dito pero 11 pa lang ang natatapos ngayon. Grabe, ang dami, no? Hamon to sa mga otoridad dahil 10 araw lang ang binigay sa kanila ng korte na nakasaad sa search warrant. Nitong Kailangan dyan pakyawan talagang 24 hours na. Kaso mahirap kasi nga wala daw kuryente, so madilim sa gabi. Sabado, may nahuling Chino sa labas ng Pogo Compound na hinihinalang taga-torture ng mga Pogo worker. Nako, Ayon sa PAOK, pugante siya mula China na sangkot sa mga violent crime. May nakita pa nga sa cellphone nito na litrato ng bangkay, pati na litrato ng hepe ng PAOK na si Undersecretary Gilbert Cruz. Nako. May litrato rin ng mga pera na hinala ng PAOK ginagamit sa money laundering. Nako. May video rin ng mga Chino na nakaposa sa kama at video ng pagtakas ng mga Pogo worker nung nilusob sila ng PAOK. Ayon pa sa PAOK, ang naarestong Chino galing sa mga nakatakas sa ni-raid na Pogo sa Bamban, Tarlac. Nako, galing sa Bamban. Ato may Biruin yun mga tolo, lahat yun nangyayari hindi sa labas ng bansa, sa loob ng bansa natin mga tol. Porac, Pampanga, Bamban, Tarlac, saan pa ba maraming iba, di ba? So, isa-isa yan mga tol. Siguro, ginagawa na ng paraan yan ng natin, ng otoridad natin ngayon. Iniisa-isa na nila. Pero nakakatakot kasi nun mga tol. Nakita niyo yung mga nasa cellphone nung nahuling Chino, di ba? Ganun ang nangyayari mga tol dito. Sa loob ng ating bansa. Sa Pogo, na ewan ko sino ba nagpapasok niyan dito, sino ba nagpasimula niyan dito, sino ba pumayag na magkaroon niyan dito, na dapat sana ay magiging katulong ng Pilipinas makabuo ng pondo, pero hindi. Naging lang pala siya, naging front ng iba't ibang klaseng mga maling gawain. Nakitang mga baril at posa sa isang gusali na pinasok ngayon ng mga otoridad. At kanina rin ay may nakitang sex toys, kama at mga sexy outfit na pambabae sa isang kwarto. Hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung search operations ng PNP-CIDG dito sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yung ang latest mula... Grabe, ang laki-laki ng bansa ng China pero yung mga basura nila hindi kaya dun sa kanila, no? Talagang sumingaw at kumalat sa iba't ibang parte ng mundo eh. At isa na ang Pilipinas sa natapunan. Grabe mga Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, masasabi mo rito? Nakakabahala yun mga tol yung mga ganyang mga pangyayari, lalong-lalo na may nakitang uniform ng PLA. Ibig sabihin may nakapasok na sundalo ng Chinese dito sa ating bansa, 'di ba? Na posibleng nagpapanggap lang bilang isang Pogo worker, pero PLA para. Anyway, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.